Dahil kay summer na, napag-isipan namin na magtanim at magpunla ng mga buto. Dahil isang taon na kasi itong nakatago. At isang bisis lang din makapagtanim dito sa South Korea. Hindi pala ganun kadali ang mamuhay sa bansang taglamig. Dahil sa isang taon, 4 na season ang dadaanan. Kaya pala napakamahal ng mga bilihin rito. Pagkatapos ng summer, wala kang na mga anihin. Lahat ng mga panim mo ay namamatay dahil sa lamig. Kaya hanggat may panahon na magpunla ang mga Corimao dito ay hindi nila pag-aksayangan yun. Dahil malaking tulong na rin para sa kanila ang konting ani. Nung kasi pag mga Corimao rito, kahit na maski 60 anyos o pataas, nagtatrabaho pa rin. Walang diskriminasyon patungkol sa trabaho. Dahil kumbaga, pera ang Diyos nila rito. Haba ang buhay nila dahil sa pagkain na masustansya. Dahil ang ginagamit ng lupa ng pagpunla namin dito ay tain ng hayop o tain ng tao. Maliit lang ang bansa nila pero malawak ang pagtataniman. Halos lahat ng paligid mo ay wala kang makikitang bahay. Kung may bahay man ay wala kang halos makikitang kapitbahay. Halos ikaw lang din mag-isa. Kaya bagay ito sa mga taong gustong tahimik ang buhay. Habang napupunla pala ko sa mga buto na tinatago ko sa loob ng isang taon, di ko nga alam kung tama ba yung ginagawa ko. Dahil kasi matagal na akong hindi nakapagtanim. Isang dekada na rin ang nakaraan. Panahon nag-aaral pa lang ako. Dahil sa kapanahonan na yun, di ko alam kung tama ba yung ginagawa ko noon. Naman lang may mabuhay sa tinanim ko. At ito na nga, nililinisan ko na ang mga pagtataniman ko balang araw kung tutubo man sila. Kaso nga lang may problema itong ginagamit kong pantaba. Ay akala mo ay ako'y kukunin na, pangkamatayan pala ang ginagamit ko. Iwan ko ba kung bakit itong ginagamit nila? Dahil ang pagkakalam ko, ang gumagamit ng nito ay si kamatayan. Hirap na hirap nga ako dyan linisin. Sabi ko, pwede ko na lang sigurong kamayin ito. Dahil nga, akala ko yung mga patay na. Yun pala yung mga buhay pa, yung mga baging yung mga ugat. Kaya pala mabilis tumubo ang mga ramo dito kapag tag-init na. Kaya nga pala guys, hindi pala kami nagpaalap sa lupang yan na pagtaniman namin. Nakakuha lang kami ng ideya sa mga Corimao dahil may bakante, pwede pagpunlaan. Dahil ngayon napagod na ako sa pagtatabas, ito nga, bumalik na ako. May tinanim na pala ang Corimao rito. Ito na ngayon sinasabi ko sa inyo, kahit maliit na espasyo, ay tataniman pa rin nila. Sa harap lang pala ito ng aming kumpanya. Ang tinanim rito ay may talong, sili, at litus. Kunting panahon na lang makakaani rin ako rito ng hindi akin. Tiyak makakatipid naman ako nito. Yung mga pinunda ko pala mga boto, paglipas ng mga ilang araw, ako'y bumalik po roon. At ito na ikasunod na video, pakinggan nyo. Bisitahin ko yung pinunla ko rito kung ano, kung musubong ba yung mga boto. Tsaka ito yung mga alaga ni Bus, ni Busabus. Itong mga lupa pala rito sa Korea guys ay ano, na pwede mong pagpunlaan. Sayang naman yung bakante. So ito yung ginagawa namin para makatipid po dito sa South Korea. Ito pala hinukay ko na pala ito ngayon. Dahil sa food waste, nakasegregate po kasi dito yung mga dapat na ano, segregate. Yun. Yun lang. Instead na ano, kalabasa po yung pinunla ko rito, mga damo po yung tumubo. Wala effect. So yung nakaraan lang, bumili yung kasamahan ko ng ano, ng eggplant. At saka ito, pinatubo ko na rin yung tawag dito, kamote. Ayun. So habang ano, summer po rito, balang araw makakaani rin ng hindi akin. Ayun. So pinakailangan magtipid ko na eh. Nakakatawang isipin nga lang, yung mga butong tinatago mo sa loob ng isang taon ay hindi man lang tumubo. Sayang nga lang yung pagkakataon na yun. Ito rin pala yung palayan na akala mo'y fish pan. Sa loob ng isang taon, isang bis lang din sila nagtatanim. Ang galing nga lang pang-araw nila rito ay hindi kalabaw. Diyan sa Pilipinas, alam ko mayroon dyan, inaarkilahan, hindi naman lahat maka-afford na makapagbili ng ganito. Lagi ko ngang iniisip yung mga ganito, yung pagbubungkal ng palayan ay yung mga palaka ay napakasarap noon. Kaya sa susunod, bibili na talaga ako ng flashlight para makapanghuli na ng palaka. O siya, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa pagsubaybay.